kabida, sa magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Ito magandang pag-usapan po ito. Ano pa, no? Itong lumabas na survey po ngayon na kinundak po mga kabida ng RMN at saka ng Ocolom, ano? Radio Mindanao Network at Ocolom Research and Analytics, ano? Yung kanila pong preference po mga kabida sa kanilang survey ay presidential. Meaning, tinanong yung kanila pong mga respondents kung sino yung gusto ko nilang magiging presidente po ng Pilipinas. Okay? Mind nyo ha, hindi sa 2028, okay? Kundi ngayon. So, yung tanong po nila. If the election is held today, sino yung magiging presidente po ninyo? Na? Yun yung tanong po nila mga kabida. And yung mga kandidato ho dito, wala pong pinipili, no? Meaning, kahit na po hindi kwalipikado, dahil tapos na sa termino, or current o sitting president, pwede. Basta kung ano yung gusto ho na o pipiliin po ng kanilang mga respondents. So, sakay po dito mga kabida, no? Okay. Ito po yung resulta. Papakita ko po sa inyo, ha? Yung result po ng survey po ng RMN at Ocolom. Ayan. Naka-flash sa screen ho ninyo. Nanguna po mga kabida, ito pong si Vice President Sara Duterte na nakakuha po ng 24%. Okay? Pangalawa po, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakakuha po ng 17% po mga kabida. At pangatlo po itong si President Bongbong Marcos, nakakuha po ng 15%. And pang-apat po itong si dating Vice President Leni Robredo, nakakuha po ng 9%. At pang-lima, si Raffy Tulfo, 4%. At pang-anim po mga kabida, ito pong si Manny Pacquiao, nakakuha po ng 2%. And ito pong si Hontiveros, Erwin Tulfo, Dr. Willie Ong, Gilbert Chodoro, at saka Martin Romualdez, puro po sila itlog. Meaning 0. Wala po silang nakuhang points o percentage po mga kabida, no? Now, ito po yung lumabas na survey. Preference po nila ay presidential po, no? Now, dito ho tayo sa demographics. Okay? Dito ho natin malalaman kung ano yung strength at saka yung weakness po ng bawat kandidato. Yung mga nabanggit kong mga kandidato po, mga kabida, no? Okay? Unahin po natin ito pong NCR. National Capital Region. Dito ho sa NCR po mga kabida, talagang nanguna talaga itong si President Bongbong Marcos, ano? Nakakuha po ng 17%. At pumapangalawa po, ito pong si Vice President Sara Duterte, 12%. At ang pangatlo po mga kabida, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakakuha po ng 11%. And then, ito pong si Leni Robredo, 9%. Then, sumunod, itong si Raffy Tulfo, 3%. Emmanuel Pacquiao, 2%. 1%. Then, the rest na po, 2, 1, 1, 0, 0, 0, 0 na. Okay? Now, sa Balance Luzon, okay, makikita mo dito na malakas talaga itong si Bongbong kasi andyan yung Ilocos no? Ilocos Region. Okay, ang sabi po nila, Tigre po ng North, ano? Okay? Si Bongbong po ay nakakuha po ng 24% po mga kabida. Pumapangalawa po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pumapangalawa po itong si dating Pangulong o dating Vice President Leni Robredo, 17%. Pangatlo po itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 12%. At panglima po itong si Vice President Sara Duterte, 5%. Yan po yung sa Balance Luzon. Dito ho tayo sa Visayas. Ito, medyo nag-umpisa na pong lumamang ng malaki. No? Ito pong si Vice President Sara Duterte po mga kabida. Ano po, no? Sa Visayas, nakakuha po si VP Sara ng 23% po mga kabida. Pumapangalawa po, ito pong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 21%. Pangatlo po itong si Bongbong Marcos, 11%. At pang-apat po itong si Leni Robredo, 7% mga kabida. Then Raffy Tulfo, 6%. Manny Pacquiao, 2%. Ayan. Okay? Yun po yung sa Visayas.
sa Mindanao, dito na po, todo na po yung lamang po ng mga Dutertes po dito, ano? Okay? Sa Mindanao, nakilala pong baluarte po ng mga Duterte, mga kabida, nakakuha po itong si Vice President Sara Duterte ng 55%. Okay? 55%. Malaki ha? Pangalawa po, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 24%. At alam nyo mga kabida, ang nakuha lang po ni Pangulong Marcos po dito sa Mindanao is 7% lang po. Then si Leni Robredo, 4%. Then Raffy Tulfo, 1%. Manny Pacquiao, 2%. 0-0-0 na lahat. Okay? So, yun po yung demographic, ano? Meaning, dito ho, makikita po natin yung strength tsaka yung weakness ng bawat kandidato, ano? Mga kabida. So, yun po. Now, ang tanong po dito ngayon, ano yung reflection po ng survey na ito kung ikukumpara mga kabida doon ho sa mga surveys like Okta, Research, SWS, tsaka yung Pulse Asia, no, Tanjiri, when it comes to trust rating and approval rating po ni Vice President Sara Duterte at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Eh alam naman po natin na sa mga survey na yan, ano, mababa talaga yung scores po ni VP Sara, no? Although mababa din itong kay Vice President o kay Pangulong Marcos tsaka kay Martin Romualdez, pero mababa itong si Sara Duterte, no? Dumausdos yung kanya pong ratings, ano? Okay? Now, ano yung connection dito ho sa survey na ito? Ang sagot ko po, wala pong connection, ano? Kasi ho, i-explain ko sa inyo mga kabida ha, kung may effect po itong surveys po ng Pulse Asia, SWS, Tanjiri at saka itong Okta Research, kung may effect po ito, sana dito ho sa survey po ng RMN at Ocolum, okay, meron sanang reflection ho dito, no? Wala eh. Wala hong reflection dito eh. Meaning, yung survey na yon wala pong effect dito ho sa survey ng RMN at saka ng Ocolum. Kasi tingnan nyo, lumamang masyado itong si Sara Duterte. Nationwide survey na ito ha. Okay? Lumamang ng malaki itong si Sara Duterte. Mantakin nyo ha, yung total scores po nila. Okay, ito. Papakita ko po sa inyo. Yung total scores po nila mga kabida, si Vice President Sara Duterte, nakakuha po ng 24%. Okay? Pangalawa po, si Vice President, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, 17%, 15% na po si PBBM. Okay? Ito yung computation po, total score po niya, no? Okay? So, meaning, wala pong epekto. Kaya nga, may tanong kasi ako ngayon eh, legit ba yung tatlong mga surveys na yon? Kasi kung pagbabasihan mo yung reaction po ng mga tao sa mga surveys na yon, Pulse Asia, SWS, tsaka Tanjiri, Okta Research, no? Yung common denominator nila doon is trust rating at saka approval rating eh, ano? 'Di ba? So halos pinagtatawanan lang po sila ng mga netizens doon ho sa mga surveys po nila eh. Kasi hindi ho sila naniniwala na yun yung totoong reflection po ng sentiments ng mga tao. Okay? Kaya ito, kung pagbabasihan mo yung mga comments po dito mga kabida, halos lahat approve. Okay? Approve halos lahat ng mga comments po dito, no? So, ang tanong ko po ngayon sa inyo, naniniwala ho ba kayo dito sa survey po ng RMN at saka Ocolum? Sa tingin ho ninyo, ito po yung legit na survey? Okay? Reflection of the sentiments, the true sentiments of the people. You can comment down mga kabida sa comment section at sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please do subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po mga kabida.